So ayan guys, sinusulit ng mga tao yung panahon ngayon na maaraw kaya ang daming tao sa labas. Cost of living dito sa Ireland, so nagmamahalan na talaga yung mga bilihin. Napapansin namin yan weekly. Pagpatak ng September, biglang umulan, tas dire-diretso na siya. So yun, sobrang lamig sa winter. Number 5, so I think sa lahat ng nabanggit ko 1 to 4, ito yung pinaka major na isa din sa talagang pinag-isipan namin kung magtutuloy-tuloy ba kami dito sa Ireland. So hi guys, say hi Pen. Hi. Where are we going? So guys, paalis kami ni Pen. Today is Wednesday and si Mama Kari ang nasa office and alas 6 na ng gabi. So tapos na rin ako sa office ko. Kanina alas 5 pa. And then since maganda ang araw, pakita natin. Yan. Maganda ang panahon ngayon, di ba Pen? Kaya sunduin na lang namin si Mama Kare at magba-bird feeding kami. Nasaan na yung bread mo? Where's your bread? We'll get it. Come here, come back. So yun guys, kita-kit sa labas. Where's my bread? Ayan guys, sinusulit ng mga tao yung panahon ngayon na maaraw kaya ang daming tao sa labas. Whee! Ayan sila Pen. May na-meet siyang friend. Ito yung dagat river. Take a breath, it's summer, smell the perfume in the air. Loving how the days are longer, sit out on the porch, dear. Tea is sweet like smiles on faces, water's warm so jump right in. In the pastures horses race and breezes blow on your skin. Make it last as long as you can, make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin again. Take a breath, it's summer, go out barefoot in the rain. Pick tomatoes and cucumber, you can eat them all day. So hi guys, nandito kami sa isang park. Yan, ang aliwalas. Napakagandang weather ngayon. Sayang para palampasin. Yan, si Mama and Pen. Ito yung sa ano kami? Tabing dagat.
So, yun guys, for today's topic siguro, naisip namin ni Mama Karen na i-tackle ngayon na since parang ano na kami dito, 1 year, almost 1 year na kami. Siguro naman medyo may ma-share na kami na parang advantages at disadvantage sa pamumuhay dito sa Ireland. So for this vlog, ihiwalay na lang natin. So mahabang usapan din kasi yung dalawa. For this vlog siguro yung disadvantages muna. So yun nga, almost 1 year na kami dito. And etong sasabihin namin mga disadvantages living here in Ireland is based on our own experience only. So pwedeng hindi to applicable sa ibang mga tao, sa ibang nakatira dito. Huwag kayong magagalit kung may ma-comment man kami sa Ireland na hindi angkop sa pamumuhay niyo. So yun guys, first disadvantage is yung kung regular kayo nanonood dito sa vlog namin, alam niyo na kung ano yung isa, which is yung housing crisis dito sa Ireland. So hindi naman linid sa kaalaman ng iba na meron housing crisis dito sa Ireland, and napakamahal ng renta dito, averaging kahit dito na sa province, dito sa Limerick, nag-average ng 1,500 to 2,500. Yun yung range ng rent dito sa Limerick and also in Dublin. Halos same na wala nang difference dati meron. So yun, mas sakit sa bulsa talaga ang renta. So ayun, kung pinaplano nyo mamuhay dito, dapat ready kayo sa mahal ng rent. Yun. Pero marami namang loopholes or remedy sa mahal na renta. Yung mag-share kayo. Mag-share ka sa ibang tao or sa kamag-anak mo or sa kaibigan mo. Yun yung pinaka remedy. Ika nga. Yan. So guys, tapos yung 1. Number 2 is yun nga, dahil din sa housing crisis, medyo kaakibat nito is yung cost of living dito sa Ireland. So nagmamahalan na talaga yung mga bilihin. Napapansin namin yan weekly. Kunyari yung mantika, dati 1.05 euro yung 1 liter na bote. Tapos sa mga susunod na linggo, napapansin na parang 1.50 na siya. Tapos ngayon yata 1.35 na. So nagtataasan ng mga bilihin dito. Yung pizza. Oo, yung pizza sa Dan Store, may binibili kami na 2 pizza na customize siya. Pwede ka mamili ng mga toppings. Nung pagdating namin dito sa Ireland, actually 7 euro lang siya. Tapos naging 8 euro ngayon, 8.50 na. Ayun, so yun yung comment namin sa cost of living dito. And then number 3 disadvantage ng pagtira dito sa Ireland is yung weather. Yun, so actually yun nga, napansin nyo na nasa labas kami dahil maaraw ngayon. Ngayon lang yan, considering na summer ngayon, hindi namin sobrang mapagkakatiwalaan yung weather dito, pabago ba. Minsan mainit, madalas umuulan sa summer. So dumating kami dito August 25, 2022. Sobrang init niya. Na ayun nga, parang tuwa kami ganyan. Pero pagdating nung after 1 week, pagpatak ng September, biglang umulan, tas dire-diretso na siya. So yun lang. Sobrang lamig sa winter, pero hindi compared naman sa Canada, mas malamig naman talaga doon, mas grabe yung snow doon. Dito bibihira mag-snow. Parang isang beses or twice lang kami nakaranas ng snow dito sa Limerick. Sobrang bibihira. March pa yata yung isa. So yun, pagdating din ng spring, saglit lang yung spring. Spring yung parang pinakagusto naming season. As in parang dumaan lang siya kasi maulan pa din nung spring. So yun. Kahit mga local ayaw nila ng weather dito. Kadalas yung most of the time gloomy yung weather. Oo, most of the time. Minalaglag. Tapos yun, actually nung dating interview ko, sabi ko
you have nicer weather than Canada. Tapos parang ang comment nila, talaga parang ikaw yung first time namin narinig na maganda yung weather dito sa Ireland. Parang ganun. So yun nga. Kasi alam mo, dati kasi may parang Canadian dream kami. Nung tumira kami dito sa Ireland, parang sabi ko, okay na dito kaysa ma-experience natin yung negative 40. So yun, ewan, parang mas gusto ko pa rin, mas okay sa akin yung negative 6. Yun yung pinakamalamig na naranasan namin, negative 6 degrees Celsius compared sa negative 40 sa Canada. Ang isa pa pang-apat, kulang sila sa, although may mga beaches dito, pero ang hirap din puntahan kasi malamig nga yung klima, 'di ba? Compared sa Pilipinas na napakaraming beach, tapos galing rin kaming Jamaica, ang gaganda ng mga beach doon. So yun, namimiss namin beach. So mas konti yung choices dito, tapos saka malayo pa, kailangan namin ng car para makapunta lang, ganyan. So yun, isa pa yun sa disadvantage dito sa Ireland. And then number 5, so I think sa lahat ng nabanggit ko, 1 to 4, ito yung pinaka major na isa din sa talagang pinag-isipan namin kung magtutuloy-tuloy ba kami dito sa Ireland. So major decision din siya, parang isa siya sa pwedeng mag-impact sa decision namin kung magpa-permanent ba kami dito sa Ireland, which is yung healthcare dito. So yun, ang akala din namin kasi initially okay yung healthcare dito sa Ireland nung nasa ibang bansa pa kami, pero yung pala hindi siya ganun ka-okay, nakadahilan ng may first hand experience kami sa healthcare dito sa Ireland. Masyadong kukonti yung healthcare facilities nila, like yung nagka-problema si Mama Charis sa ears niya, and then nakailang check-up na kami, pabalik-balik kami sa GP, ay hindi gumagaling yung tenga niya, parang naka 4 times or 3 times siyang bumalik sa GP, hindi naayos yung tenga niya, ang dami niya nang nilagay sa tenga niya, ang dami ng gamot na nireseta, hindi pa rin naging okay, at hanggang sa i-refer na lang siya sa ENT. And then nung na-shock kami sa ENT dahil nag-search muna kami within Limerick, ang time noon is May, na ngayon, August na. So noon time na yon, May, ang mga nakita namin na schedule ng ENT is 8 months pa from May. Sobrang OA noon, 8 months, 'di ba? So noon nagulat kami, and then talagang nag-email si Mama Charis sa lahat ng mga ENT dito sa Ireland para lang makakuha siya ng pinakamalapit. So yung pinakamalapit na napuntahan niya from that May nung June. So ayun, 1 month, June 3, pero alam niya kung saan, mas malayo pa sa Dublin sa Drogheda pa. So parang 3 hours yung biyahe namin from here papuntang Dublin, then nag-travel pa kami ng nag-travel pa kami ng 1 hour papunta sa Drogheda. So yun, di ba, parang para dayuhin mo pa ng sobrang layo, parang medyo nakakadismaya actually. Pero yun, in terms naman din sa mga benefits, actually si Pen in fairness naman, si Pen hanggang mag 6 siya, free siya sa medical, sa GP. And yun, pagka may mga naririnig din naman kaming positive regarding healthcare, pero kasi yung positive na yun, parang medyo life and death situation siya, kaya mas naasikaso siya kaagad. So yun nga, sabi nila, hanggat hindi ka mamamatay dyan, pipila ka. Nakakatakot, diba? Ayun, actually hanggang ngayon medyo kino-consider pa namin yung part na yan na healthcare, pero yun, don't get me wrong, gusto pa rin talaga namin tumira dito. Gusto pa rin namin tumira dito sa Ireland. Siguro mga 70-30%. Kasi sa lahat na natirahan naming bansa, nag-US na kami,
yung Pilipinas syempre, nag-Jamaica na kami. Itong Ireland talaga yung pinaka-okay so far. So yun guys, hindi ko kayo dinidiscourage. Yun lang yung talaga napansin namin sa Ireland. Na parang 5 major disadvantage na living here in Ireland. So hello guys, naputol yung video ko. Ayun, yun lang so far muna, and magbababay na kami. Medyo gabi na, ano na kami ni Pen, kakain na siya ng dinner. You're cold? What do you wanna eat for dinner? Something yummier. Yummier? And tastier. So yun guys, bye bye. Ayan, dali, please subscribe to our channel. Please subscribe. Bye. Bye.